will go down. Hinuhukay nila sarili nilang grave. And all it takes is for them to continue making these mistakes just because they want to survive. Takot na takot sila sa maging ano tayo, Nepal and yung Indonesia. Excuse me. Let me tell you, kayo sa administration, kayo lahat, mga kababayan, let me tell you, we're going to be worse than all of these countries. It's going to be Philippine style. Itong mga politiko na to, you will be running for your lives. Akala ninyo, yung tatawa-tawa kayo, these politicians will be running for their lives when the people unite, and then lahat kayo, lahat ng politicians ay hahabulin ng taong bayan, isingilin. At tong si Bongbong Marcos na presidente, he will be so afraid na maiiyan sa talawal niya, they will be running for their lives. And kung AFP will continue to allow BBM to abuse the Filipino people, continue fooling the Filipino people, may kalalagyan din yan. Because when the people rise up in unison, na nakita nila, ano po lang yan itong mga to, pinagloloko lang tayo ng malang yan to, ay nako, yun nakita ko kahapon na nung tinitignan ko. That's why I can say with confidence na patapos na itong administration na ito. Kap, nandun po kayo mismo sa Ground Zero kahapon, particularly dyan sa may Robinsons, no? Sa may EDSA People Power Shrine. Ano po inyong assessment sa daluyong o takbo ng mga aktibidades kahapon? Malalim kasi yung yung nangyari. So baka mahaba. Yung maraming nalulungkot. Ay, sorry, malat ako. Maraming nalulungkot na bakit gano'n? Ang daming tao. Pero ano nangyari? Bakit nag-uwian? Tapos nun, bakit? Ang daming bakit eh. Bakit hindi natapos? Bakit ganito? Bakit ganito? Umiyak pa yung mga ibang tao. Yung mga tao ko umiyak eh. Mga kababaihan. Tapos ang mga tanong sa akin, sir, paano na? Ano na, sir? Anong gagawin natin? Sir, punta na tayo Mandjola. Sabi ko, wag. Nagkabalatan doon sa Mandjola, wag. Dadagdag pa kayo. Masaktan lang kayo doon. Mainit na yung polis kasi may nasaktan din. Yan yung bakit? Ano nangyari talaga? So, yung assessment is yung mga tao na pumunta, yung lalo na yung mga nakaputi, ang question, sino nag-organize doon? Nagdatingan sila, and then yung unang dumaan doon sa EDSA Shrine, nang kakanting nang aasar na nagta-thumbs down pa doon sa mga tao naman na originally na dinatnang ko doon sa EDSA Shrine. Galing ako ng Aguinaldo tapos nung nakita ko maraming, bakit ganon, may mga dilaw, may mga leftist, no, na mga karakter. So umalis ako doon kasi sabi ko malabo itong Aguinaldo. Doon ako sa gate 5 Ang usapan naman ng iba punta sa gate 4. So umalis ako doon, punta ako sa shrine. Kasi nagsabi, mas sigurado doon kasi nandun sila ka Eric. Pagdating ko sa shrine, hati. Yung nasa shrine, panay dilaw. Nakasabay ko pa nga yung ilang personalities na dilaw talaga Nandun daw tapos nandun sila sa occupying the church, no, nandun sila. Tapos yung mga Duterte side naman nandito sa kalsada lang. So yan, yung nagkakagirian. Nandun yung police in between sa left and right side ng road sa Robinsons para sila kinokontrol nila yung crowd. Ayun, nagkakagirian. And then maya-maya nag-march off na yung mga nasa simbahan papunta ng Aguinaldo. And well-timed yung pag-march nila kasi nung nag-marcha na sila, dumating ngayon yung isang kaderba na tao na naka-white karamihan na doon pa dumaan sa harapan ng mga nagrarally sa
So, buti hindi nagkainitan eh. And then, ito, chant lang ng chant ng BBM resign, yung side ng group na nandun ako. And then, biglang may nagda-dirt finger pa, mga ganun ba, thumbs down. So, parang hostile yung atmosphere. And then, napuno yung kalsada talaga. Before that, nagsalita ako doon doon sa crowd na yung magkaisa lang, hindi yung mag-away-away. We have only one country. Bakit tayo magpapatayan? Bakit tayo mag-aawayan? And ang threat talaga dito sa security natin is yung government na play yung buong bansa. The rally was orchestrated by someone up there na organizer. Baka may lumabas na pera talaga para lang yung supported. Not really kunyaring pera na binayad. Pero I got reports na merong bayad na pera, 500 sa isang tao, and then 1,000 ka ng gulo. So, nung bandang huli, nung dumadaan na sa amin, and then nagpe-play yung mga ibang man nila yung lumipad, and then yung magkaisa sa EDSA People Power 1 na kanta, damandama doon sa shrine, yung wala lang, Pilipino lang talaga, and then magkaisa kasi corruption lang talaga yung pinag-aawayan eh. Yung common denominator. Kaya nung bandang huli, hanggang nung umalis ako doon, nag-rounds pa ako alas 8 ng gabi, 8:30 ganon. Ang sasaya na ng mga tao, nag-aanohan na. Masaya, parang nag-party, parang wala nang awayan ba. Tapos ganun pa rin yung mga kurakot, ikulong, yun yung sinachat nila. Mga kurakot, kulong, mga ganun ba. Masaya yung tao. So, magkaroon ng pag-asa. Bakit pwede naman talagang mag-unite dahil sa isang common denominator, regardless of the political belief, no? Whether you are a BBM or a Duterte inclined, ang nare-realize siguro ng mga tao, yung Constitution, laki yung magagawa kung kunyaring BBM resign o kaya nag-resign o kaya whatever, he steps down because of kunyari a military pull out ng loyalty nila. Wala ka man choice, si BP, kasi that's the Constitution. Unless we trash the Constitution and go to a revolution. And ayaw naman ng Pilipino ng gano'n, magpapatayin tayo o mag-civil war tayo. So there's got to be order. The one thing that can pull the nation together is the Constitution. There are other groups ng gano'n, kung ano-ano yung gusto mangyari. Iba, never mind Inday, never mind Marcos, kami naman. Yung gano'n ba? So, very dangerous situation natin yan. It's a good thing yung mga military natin, nandyan, pati yung mga retired nandyan, nakakadagdag sila. So, balikan ko yung crowd, mas madami pa siya nung EDSA 1. No, yung kita ko yung dami na yun. Kasi nandun ako na EDSA 1 and 2 eh. So, ito, ang nakita ko, wala pa yung flyover ng EDSA 1 eh. Ngayon, meron tao doon sa flyover, both sides, no, left and right, ng shrine. Tapos doon sa itaas pa, papunta Ortigas, meron din tao doon. Puno, ang ganda nga kuna ng picture eh. Punong-puno yung So yung, ang tanong, bakit nawala yung crowd doon sa EDSA, doon sa camp? Aguinaldo, yung, bakit umuwi ka agad? So kung ang motivation, talagang yung galit na galit ka, pinaglalabang korupsyon, bakit umuwi, nawala yung tao eh. So, ang tingin ko doon, talagang in-grace lang ng crowd to prove a point na one, yung tao against corruption, two, we
they are supporting BBM who is fighting corruption. Ganun yung statement ng Armed Forces din. And 3, tumahimik kayo because madami ang gusto kay BBM. Ganun yung dating ng ano. Pero may backfire yon. Ang galing ng mga nag-iisip nito, ang gagaling nila, yung mga nag-iisip nito. Pero ang problem nila, it's man-made. It's man-made. It's devilish, if you want to call it. Pero it's not divine. That's why may flaw yung kanilang iniisip. May backfire. Yung nakita ng tao kahapon, nagising yung fire ng EDSA na pwede pa palang bumangon yung spirit ng EDSA na kahapon nakita ng mga tao. And then it makes it possible na lumabas ulit yung tao. Kasi yung so far, ang ginagawa ng administration is divide and conquer, divide and rule. So, lagi nilang may pinapakita na may mga rally na mas marami kami sa inyo. Yung ganun ba? This is a democracy. Pinapakita rin sa ibang parte ng mundo na ayan, maraming supporter si Marcos kaysa kay Duterte. Ganun ba? At the same time, yung armed forces na nako-confuse na ngayon, I know, nako-confuse na ngayon yung armed forces, pati yung mga nasa ibaba, bakit yung mga general hindi kumikilos, etc. Kasi nga, sinasabi nila is, we will follow the chain of command. And then, yung nasa ilalim sinasabi, damihan nyo na kasi, iba yung mga polis sinasabi, damihan nyo na kasi yung, yung puwersa nyo para tapusin na ito. Ganun na sinasabi ng mga nasa ilalim. So, wag lang ipoprovoke yung polis. Yun yung mali sa Mendiola. Na-provoke. Ngayon, kaninong grupo yun? Again, yung sinasabi ko kanina, kung 1,000, pagka ng gulo. Ganun. At saka may nakita naman doon na may hammer and sickle yung damit niya. Now, isa pang gusto ko yun. Tignan mo itong mga kawalang yan, itong mga nagpaplano, no? Palagay mo ng both sides. Both sides. Kunyari, anong muna ako, wala akong kikilingan, no? Both sides. Walang pakialam yung nagplano nito na may masaktan o may mamatay. Kaya may masaktan sa pulis o may masaktan sa mga nagrarally. Whether itong nagrarally, kaya talagang NPA, lefties o kunyari kasama doon sa nagrarally, mga walang niya talaga ito, they were banking on the need of the people na patay hand-to-mouth existence, tatanggapin kahit magkano para lang buhayin yung pamilya niya, yung household niya, itong araw na ito. Kaya yung 500, 1,000, okay na yan. Para manggulo lang, manghagis ng bato. Yung napaka-walang niya, yung kita mo yung rat nitong gobyerno na ito. At tapos yung kabila namang side, yung kung bakit hahayaan ng mga leader, nawala yung mga leader doon ako nainis. Hindi naman, pinagkamalan nga ako ng polis doon na leader sa EDSA, sa Shrine. Hindi naman ako leader dito, tinatanong ako kasi kung sino daw pwedeng kausapin, disperse na daw nila yung crowd. Inusap ko yung mga polis, gusto yung disperse yung dami na yan? Gusto nyo magalit lahat yan sa polis? Kung i-disperse nyo yan, kita nyo, nag-enjoy na nga yung mga tao, hindi nga nag-aaway. Nagkakampi-kampi na yung yung inorganize ng Marcos ng site at yung mga Duterte site, ang sasaya nila o i-disperse nyo yan. Pwede ba for a moment let them bring out yung kanilang nararamdaman, yung galit nila. Hindi nyo ba nararamdaman yun? Let them vent it out. Kasi pagka dinisperse nyo yan, bukas, babalik yan, mas galit. Gusto nyo mangyari yun? Lang naman, nasa power naman natin yan, ayusin na natin. Tapos meron namang isang tao doon na nag-aangas, yung maingay, na tinratong colonel ng PNP at saka major na parang private. Sabi ko, wag ganyan. Pinagalitan ko rin Tapos maangas. Gusto ko nga sapakin Sapakin ko na nga government official. Ngayon,
gusto kong sapakin. Kasi hindi ganyan ang pag-iusap sa mga tao na nagbibigay yung mga polis ng maximum tolerance, pinagbibigyan. At dapat nire-realize itong mga leader ng mga kung sino man yung mga nagrarally. Itong mga polis, ginagawa nila yung trabaho nila. At gusto nyo kumampi yung mga polis o yung mga military sa inyo, you better shape up na hindi ganyan ang treatment sa mga men in uniform. There's a better way of doing it. You get yung kanilang yung kanilang sympathy, hindi yung arrogance ang ipapairal. Na amin to, alam namin to, palang amin tong kalsada na to para sa bayan to. That's arrogant. That's arrogant. Pwede naman magpakumbaba, sabihin na lang na atin yung atin yung pare-pares tayong Pilipino. You can start that way. Pare-pares tayong Pilipino, may pamilya kayo, may pamilya kami. Tayong tinatamaan itong korupsyon na to. And then you get their feelings, you get them to your side na they still perform yung mission nila. Ang nangyayari kasi sa sobrang init ng mga tao, galit na galit, gusto pang lumusob ng mga tao sa Mindiola, knowing na meron nang namatay, meron nang nasugatan, both sides. Kaya nga ako, pagsabi ko nga doon sa mga pagkaganyang winakwak yung pulis sapakin nyo, paluin nyo rin wala na pangit na to kung ang Pilipino, mga kababayan, kung ang gusto ninyo magpatayan tayo, mag-civil war tayo, go ahead. Pero tandaan nyo, ang mga nagsimula nito mga politiko, ginagamit kayo mga kababayan, ng mga politikong gago, mga demonyo, para lang katasan tayo ng katasan ng pera. They are not serving you. They have violated our confidence and yung public trust to retain themselves in power and to continue to abuse us and all the institutions. And here we are, right here, right now, ganyan tayo ngayon, a divided nation. Kaya nga mga kababayan Kapitan. Nakita nyo kahapon was a display of the administration. Pero ang hindi nakikita ng administration, yung backfire niyan, will be a display of the Filipino people and probably a display of God. Kala ng mga demonyo na yan, sila, Opo. mananalo. This is just the beginning for the Filipino people to unite. Kapitan. But it is the start of the end, the beginning of the end for this government to go down. They will commit a continuous string of violations of disaster on their part na sila, they will go down. Hinuhukay nila sarili nilang grave. And all it takes is for them to continue making these mistakes just because they want to survive. Takot na takot sila sa maging tayo, Nepal and yung Indonesia. Excuse me. Let me tell you, kayo sa administration, kayo lahat, mga kababayan, let me tell you, we're going to be worse than all of these countries. It's going to be Philippine style. Itong mga politiko na to, you will be running for your lives. Akala ninyo, yung tatawa-tawa kayo, na these politicians will be running for their lives when the people unite and then lahat ng politicians ay hahabulin ng taong bayan. Isingilin. At itong si Bongbong Marcos na presidente, he will be so afraid na maiiyan sa talawal niya, they will be running for their lives. And kung AFP who continue to allow BBM to abuse the Filipino people, continue fooling the Filipino people, may kalalagyan din yan. Because when the people rise up in unison, na nakita nila, walang yan ito mga to, pinagloloko lang tayo ng walang yan to. Ay, nako, yun nakita ko kahapon na nung tinitignan ko. That's why I can say with confidence na patapos na ito, administration na ito. Wala, hindi na nila masasave yung sarili nila. Because yung
ang hinaharap ng administration is not just 2025 Filipinos. Hindi. Ang hinaharap nila is since 1946 na mga Pilipinos, ever since na minana natin yung reins of power from the Americans when we had independence. 1946, that's 2025, that's about 79 years already. Yun yung minamana natin ngayon, yung frustration ng lahat ng Pilipino. Sa amin dahil, bring it forward to 2025. That's where we are right now. Konting-konti na lang bulkan niya aapaw, and people will be so hungry for retribution. Kaya itong gobyerno na to, akala nila sasaya sila, akala ng ibang kakampi nila okay na sila. No, they don't see it coming. Talagang grabe ang na yan, because there will be more people standing up kasi nakita nila yung EDSA kahapon. Pwede palang magkaisa-isa ulit tayo. Opo. Pwede pala tayong lupahan. Pwede tayo. Yun yung backfire. Itong government is a risk taker, is a gambler. They are willing to take risks. They are willing to sacrifice their own people like what they did to Torre. They are willing to use people, paying them off para to attain yung devilish na objectives nila. But in doing so, lalo silang napapasama sa mata ng taong bayan.